So yun mga ka-farming, nandito tayo sa bukid dahil ako po ay kukuha ng pagkain ng manok mga ka-farming. So mamumulot lang tayo ng mga nahuhulog na palay para ipakain sa ating mga manok mga ka-farming. At gusto ko samahan nyo rin ako mga ka-farming. Kuya Don TV. So yun mga ka-farming, marami tayong nakuha oh. At nakasave na naman tayo sa papakain natin sa manok. So ito po ay papakain natin sa ating manok. At para nang sa ganun yung isang araw na makakain nila na ibibigay natin na feeds ay makatipid din tayo ng isang araw. Ito po yung mga kinukuha ko mga ka-farming, papakita ko sa inyo. Ito po yan mga ka-farming Yung mga nahuhulog po na yan ay pinupulot ko po para kahit pa paano ay makatipid-tipid din tayo sa gastusin dahil medyo marami-rami din yung manok natin at hindi naman natin siya pwedeng pakawalan kasi pag pinapakawalan ko kasi mga ka-farming ay nawawala. Hindi ko alam kung ninanakaw o kinakain ng aso. Nangangapit bahay sa madaling salita siguro. Ayan po. So, ito po yung mga kinukuha ko mga ka-farming kahit may mga putik-putik yan. Ay, ito. Ito po yung mga kinukuha ko mga ka-farming para makatipid-tipid tayo sa pagkain ng manok kasi marami din naman tayong manok mga ka-farming. Ayun, ang dami Ayan po, so nakarami na po tayo. Ayan. At kukuha pa ho tayo, iiwan lang ho natin to dito. Ayan, at kukuha natin mamaya. So yan po yung ito po yung papakain natin sa ating alagang manok. Ito po. So kukuha lang tayo ng pagkain nila. Napakain ko na sila ng feeds mga ka-farming. Kaya lang ito, ipibigay ko to parang pang merienda lang nila. Kasi napakamahal po ng feeds ngayon mga ka-farming. Katulad po niya mayroon pa. Napakamahal po ng feeds. Kaya kung may palayan ho sa inyo, ganito ho yung gawin nyo. Para ho makatipid kayo sa gastusin. Kasi ang isang araw na mai-survive natin ng ating manok na hindi natin gagamitan ng mga patokan natin ay malaking bagay na ho yan. Kaya kuha rin lang din tayo. Yan po. Tiyagaan lang po talaga ang pagkukuha. Pero naman ho talaga pagka ho may tiyaga ay may nilaga. Tayo po ay sinisipon. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pagbablog para may pamahagi lang yung mga simpleng tips na ginagawa ko dito sa probinsya. Yan po, marami na ho. Ang bilis lang po natin makaparami at mamaya ho ay pag uwi ko po nito mag-aalmusal lang po ako at pag medyo mainit-init na saka ko po ipapastol yung kambing naman ho natin para mabusog naman po yung kambing natin. Pero hindi ko ho sila ipapastol lahat. Yung ano lang po ipapastol ko, yung isa. Yung puti, tapos mamayang hapon papastol ko din ho yung tatlo mga ka-farming. Yan po. Marami-rami pa ho to. Madami pa pong makukuha. Ayan Ganito lang ho to dito sa probinsya mga ka-farming. Pagka madiskarte ka sa probinsya ay siguradong giginhawa buhay mo.
sa sisimula naman po sa pag-aalaga ng kahit na anong hayop ay nagsisimula muna tayo sa maliit na puhunan, lalo na kung wala kayo talagang puhunan. Kung hanggang saan lang po yung kaya ng budget natin ay doon lang ho tayo. Wag po nating ipipilit yung mga mabibigat na mga negosyong hindi po natin kaya or hindi po kaya ng puhunan natin. Kasi katagalan din naman ho ng panahon na yung maliit na puhunan mo na yan ay lalaki rin ho yan. Tsaka maganda ho nagsisimula tayo sa maliit. Kasi po ay nakakakuha tayo ng experience. Hindi ho katulad ng mga malaki nga ang puhunan, wala ka namang experience sa pag-aalaga ng mga hayop. Wala, ang bagsak mo lang din, kukuha ka lang din ng tauhan. Kaya kailangan ho talaga ay mas magandang ikaw mismo ang magpapalago ng negosyo mo, mga kaparming. Sa pagkakambing naman, mga kaparming, at sa pagmamanok ay hindi naman ho sa nagmamagaling kailangan ho talaga dyan ay sipag lang. At kahit na malaki puhunan mo ay kung wala kang experience, magsimula ka na muna sa kakaunti. Ang tagal na rin ho ako nagmamanok, nagkakambing. Dumating pa ho sa puntong napiste lang lahat ng manok ko. Ang dami na po ng manok ko ay bigla hong napiste. Kasi uso ang ipiste dito. Ganun pa man ay hindi tayo susuko sa pag-aalaga dahil yun ho talaga ang passion natin. Yun ho talaga ang hilig ko, ang pag-aalaga ng hayop. Kaya kahit na mahirap ay talagang pinupursige ko pa rin kasi yun po talaga yung hilig ko. Kumbaga graduate na rin ho tayo sa pangangamuhan. Dapat naman ho sa atin ay magkaroon na rin tayo ng paninindigan. Tumayo tayo sa sarili nating mga paa. Walang masama sa nangangamuhan. Kaya lang kapatid, hanggang pagtanda mo ba ay mangangamuhan ka na lang? Wala ka bang plano na magpurgod para magtayo ng negosyo mo? Kailan yung matanda ka, saka ka magpupurgod, saka ka magtatayo ng negosyo? Mahirap yan. Maganda hong diskarte dyan ay hanggat malakas ka, hanggat kumikita ka ng malakas, malaki kita mo, ay magsimula ka ng magnegosyo. Di po pang habang buhay tayo ay alipin ng pangangamuhan. Mas maganda hong mangamuhan sa sarili mong negosyo. Yan lang ho, mga kaparming. Ayan, napakwento na ako sa inyo, mga kaparming. Itong vlog na to ay para lang ho sa paano makatipid sa pagpapakain ay. Napunta na tayo sa pagpapayo, mga kaparming. Yan, mga kaparming, marami na po tayong nakuha. At umiiyak na rin po yung mga kambing natin, kaya magpapakain na rin ho tayo. Po. Ito po yung mga nakuha na natin, mga kaparming. Yan. At ito po ay papakain ho natin mamaya sa ating mga manok, mga kaparming, para makatipid na naman tayo kahit paano. At yun lang, mga kaparming, at sana natuwa ka dito sa video na to at may natutunan ka kahit paano, mga kaparming. Magpapakain na muna ako, mga kaparming, dahil maya maya ho ay papasto ko na ho dito yung puti natin kambing dahil medyo mainit naman na, mga kaparming. So hanggang dito na lang, mga kaparming, at peace out sa ating lahat.